Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 99 at 100 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin etong seryosong pagmumuka nitong sina Dakan at Raccoon habang pinagmamasdan etong sina Yunwoo at Cancun na magsisimula ng isagawa ang kanilang duelo. Natanong nga nitong binata etong si Cancun kung hanggang saan ang kanilang dapat isagawa na sinagot naman itong huwag nga raw silang magpipigil. Nagarang ikinabahala naman nitong dalawang orc na naroroon na marinig. Binigyang diin pa nga nito na wala nga raw saysay kung matatalo niya etong si Yunwoo kung hindi naman ito ginagamit ang buong lakas niyang tinataglay. Sinang-ayun na naman ito ng binata habang hinangad na nitong si Raccoon na umpisahan na ang kanilang labanan. Ipinaliwanag nga rin nitong hepe na kung sinang unang tatanggap ng malubang pinsala ay siyang idedeklarang talo at tanging espadang yari sa kahoy ang kanilang gagamitin na ginawa nga nitong si Raccoon mula lamang sa sangang malapit sa kanya. Iniabot nga niya ito kay Cancun gayon din kay Yunwoo na hindi nga alam kung ano ang magiging ekspresyon matapos na madaling makagawa ng sandata etong hepe na parang wala lamang. Doy agad na naganda na etong si Cancun at kasabay na unang nagsagawa ng pagkilos laban sa binata. Literal na naging agresibo etong orc kontra kay Yunwoo. Ngunit madali lamang itong nadedepensahan ng ating pangunahing tauhan. Napuna nga din itong si Raccoon ang pagiging kalmante nitong binata bagamat napakadelikado ang kanyang kalagayan laban sa kanyang anak. Sinang-ayunan nga din siya ni Dakan at kapwa na wika na ganun nga rin daw ang kanyang napuna noong unang beses silang naglaban. Literal nga daw na napakahusay ng abilidad nitong tinataglay sa kabila ng hindi pa ganoon kaayos ang kanyang pangangatawan na tila ba isang veterano habang nasa katawan ng isang bagito. Subalit di hamak na mas malakas na nga raw ito sa ngayon at talagang magbibigay na ng problema dito kay Cancun. Napapaisip nga ito kung magagawa niyang manalo kontra kay Yunwoo habang nasa ganitong estado. Kung kaya't mas minabuti nitong mag-concentrate at binalot ng pulang enerhiya ang kanyang buong katawan. Hindi nga ito inaasahan ng binata at di hamak na mas bumilis pa ang pagkilos nito at matagumpay na tinamaan siya ng isang pag-atake. Nadepensa naman ito ng binata at kasabay ng pagkakaunawa, nagamit ang pulang aura nitong si Cancun ay nagagawa nitong pababain ang stats niyang tinataglay. Napaisip nga itong binata at napagtanto na ito ang tamang oras upang gamitin na din niya ang bagong skill na kanyang napasakamay matapos na makuha ang kanyang third class advancement. Inactivate nga niyang skill na tinatawag na Domain Declaration na nagbibigay sa kaniya ng karagdagang bilis at tuloy-tuloy na pagtanggap ng pinsala ng kanyang katunggali habang nasa loob ng 10 metro na kanyang nasasakupan. Nabigla etong si Cancun sa skill na ginamit nitong binata at ang kawalan niya ng focus ang siya namang sinamantala ni Yunwoo at nagmamadaling nagpakawala ng isang malakas na sapak sa katawan nitong kanyang katunggali. Hindi pa nga siya nakontento at muling nagpakawala ng isang napakalakas na sipa sa bahaging leeg nitong si Cancun na hindi inaasahang mangyari nitong kapwa sina Raccoon at Dakan. Matapos noon ay agad na idiniklara nitong hepe na etong si Yunwoo ang nagwagi sa nasabing duelo. Bagamat mabigat sa kalooban, ay buong dangal na tinanggap nitong si Cancun ang kanyang pagkatalo at pinuri ang kahusayan nitong binata pagdating sa pakikipaglaban. Wala namang sinayang na anumang sandali etong ating pangunahing tauhan at hinangad na makuha na ang ipinangakong pabuya nitong hepe na si Raccoon. Ninais namang tuparin na ito ng nasabing orc at inilahad na ituturo nga daw niya sa binata ang paggamit ng abilidad na tinatawag na fighting spirit. Nilinaw nga nito na iyon nga raw ang klase ng pulang aura na bumalot sa katawan nitong si Cancun. Dagdag pa nga niya na ito ang kumakatawan sa kagustuang lumaban ng isang individual. At kung sadyang napakalakas nga raw ng isang individual na gagamit nito, ay posibleng mapaslang niya ang kanyang makakalaban kahit wala pang ginagawa. Tuwang-tuwa na natanong nitong binata kung posible niyang matutunan ang ganong klase ng skill na sinagot nitong si Raccoon ng oo. Agarang inatasan nga niya etong si Yunwoo na ayusin ang kanyang postura at talagang nagimbal nga ito habang pinagmamasdan etong demonstrasyon ng nasabing hepe kung papaano gagamitin ang nasabing abilidad na madaling nawasak ang malaking bahagi ng kabundukan mga master. Sa ibang dako nga nitong kabundukan ay masisilayang abala ang ilang mga bagitong manlalaro sa pagpaslang ng mga orc at hindi nga sila makapaniwala na madali na lamang nilang magagapi ang mga nasa level 30 na halimaw. Eto ngang isa sa kanila ay iniisip na hindi na magtatagal at magagawa na niyang maging isang ganap na ranker sa Coliseum. At inaya etong kanyang mga kasamahan na kanilang magkakasamang targetin etong orc boss na si Raccoon na kasalukuyang nasa naturang kagubatan. Na masayang sinang-ayunan naman ng mga ito na iniisip na sapat na ang kanilang lakas na tinataglay upang gapiin etong nasabing halimaw. Hanggang sa isang iglap nga ay bigla na lamang nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog patungo sa kanilang lokasyon
na talagang gumimbal sa kanilang pagmumukha. Lalo na ng kanilang masilayan ang napakalaking bahagi ng kagubatan na nawasak na siyang likha pala nitong si Raccoon na pinaplano nilang labanan. Samantalang natameme na nga lamang etong si Kankun sa ginawa ng kanyang ama, habang mas minabuti naman itong si Dakan na paalalahanan ang kanyang kapatid na kinakailangan nga daw talaga nitong magkontrol at huwag masyadong maging sadista. Habang masisilayan din natin etong si Yunwo na literal na pinagpawisan ng malamig at nagpapasalamat dahil nagawa niyang gamitin ang skill na blink sa tamang sandali. Agad nga siyang galit na nagtanong kung bakit yun isinagawa nitong orc na si Raccoon, lalo na't posible nga raw siyang mamatay. At hindi ba't nangako nga raw ito, natuturuan pa siya kung papaano gamitin ang fighting spirit. Ngunit nabigla nga siya noong nawikan nitong orc na ang pinakamabilis na paraan upang ito'y matutunan ay sa pamamagitan nga raw ng isang sitwasyon na buhay at kamatayan lamang ang pagpipilian. Kasabay ng paglalabas nito ng kapwa pulang aura at hinangad na ipakita nga raw nitong si Yunwo ang kagustuhan niya sa pakikipaglaban. Agarang gumawa nga ito ng pag-atake na kapwa naman nagawang maiwasan nitong ating pangunahing tauhan sa tamang sandali na muling ikinamangha ni Nadakan at pinuri ang kausayan ng manlalarong kanyang kinikilala at nirerespeto. Sa mga sandaling iyon ay problemado na nga etong si Yunwo kung papaano niya magagawang mabago ang takbo ng kanilang labanan. Maaari nga siyang humakbang pasulong upang umatake, subalit sa hindi malamang rason ang kanyang pandamang araw ay mariing inilalahad na oras na kaniya itong isinagawa ay tiyak na kamatayan lamang ang naghihintay sa kaniya. Naikumpara nga din niya etong lakas ni Raccoon sa hanay nitong sina Lebron habang patuloy lamang sa pag-iwas ng mga pag-atake nitong hepe ng mga orc. Do'y malakas na nawikan nitong si Raccoon na hindi niya matututunan ang paggamit ng fighting spirit kung patuloy lamang siyang iiwas at kinakailangan niyang umatake. Subalit wala nga siyang anumang nakuhang kasagutan mula sa binata na napakalalim ng konsentrasyon sa mga oras na iyon. Napahanga nga siya sa tindi ng focus nitong binata at ang sandaling nawala siya sa focus ang siya namang sinamantala ni Yunwo na agarang umatake laban dito sa orc na madali din lamang nitong naiwasan. Napahanga nga ito sa kausayan nitong manlalarong kanyang kinakalaban at muli na namang nagpaulan ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake na patuloy namang nagagawang madepensahan nitong ating pangunahing tauhan. Bagamat nahihirapan nga, ay muli ngang umiral dito ang kanyang kasiyahan na makalaban ang mga nilalang na dihamak na mas malakas nga raw kumpara sa kanya. Ginamit nga niya ang skill na blink at madaling naiwasan ang suntok nitong si Raccoon at ginamit ang maitim na usok nitong skill niyang ginamit upang maikubli ang kanyang presensya kasabay ng pagpapakawalang muli ng isang pag-atake mula sa kanyang blind spot. Ang kaniyang aksyong isinagawa ay agara namang nadama nitong orc at planong i-counter ang nasabing pag-atake. Subalit isa nga lamang itong decoy, buhat ng gamit ang blink, ay bigla na namang lumitaw etong si Yunwo sa kanyang tagiliran at muling nagpakawala ng isa pang panibagong pag-atake na direktang tumama sa kinaroroonan nitong nabiglang si Raccoon. Napahanga itong tatlo sa taktikang ginamit itong binata, subalit maging siya ay nabigla din noong kanyang mapuna na ang kanyang espadang yari sa kahoy ay tuluyan na ring bumigay at nawasak mula sa isang hampas niyang kumonekta sa katawan nitong hepe ng mga orc. Ngunit muli nga siyang nabigla nung isinaad nito na kanila nang ihihinto ang kanilang labanan. Gayon din nasambit na sadyang kakaibang araw etong manlalaro niyang kinakaharap sapagkat salip na naisin nitong matutunan ang paggamit ng fighting spirit ay nakatuon nga daw ang atensyon nito kung papaano siya tatalunin. Kaya't dahil dito ay mas napadali ang proseso kung papaano niya ito matututunan habang nagsimulang magkaroon ng pulang enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa nga itong binata, buhat ng matagumpay niyang natutunan ang nasabing abilidad, lalo na't nagagawa nitong mailabas ang buong lakas na tinataglay ng isang manlalaro habang binabawasan ang stats ng kanyang makakalaban. Hindi naman makapaniwala etong si Dakan na magagawa itong mamaster ng binata ng ganoon lamang kadali. Subalit para nga kay Tangi na bagamat nakakainis nga raw ang pag-uugali nito, ay literal namang kahanga-hanga ang angking talento, mayroon ang kanyang bossing. Pinuri nga siya ni Raccoon sa kanyang tagumpay at iniisip pa nga na marahil daw ay dating isang orc etong si Yunwo, kaya niya mabilis na master ang fighting spirit na hindi naman nagustuhan nitong binata. Pagkatapos ay natanong nga siya nito kung nakarating na nga daw siya sa lugar na tinatawag na Buzzing Island, na sinagot naman ni Yunwo ng hindi pa. Kaya't dahil dito ay mas minabuting imungkahay nitong sinadakan na tahakin ito ng binata at tiyak na magugustuhan nga daw niya ang nasabing isla. Sinang-ayun na naman sila nitong ating pangunahing tauhan, subalit aniya ay kinakailangan muna niyang tapusin ang ilang mga gawain, kabilang na dito ang episode ng Alibos Academy. Pagkatapos nga ng kanyang naging pakikipaglaban, ay ating masisilayang nasa harapan na siya nitong kanyang matandang iyaking estudyante at pinupuri ito
Buhat ng matagumpay na nitong nakuha ang kanyang second class at mas nahasa pa ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Ayon pa nga sa kaniya na sa 3 araw pang lilipas ay kanila nang sisimulan ang pakikipaglaban nitong si Mr. Choi upang maabot ang bronze level na siyang panghuli niyang gawain. Bilang kaniyang estudyante, gayon din bahagi nitong ikalawang episode. Kaya't sa mga natitirang araw nga daw ng kanilang pagsasanay ay sasailalim itong matanda para sa isang tinatawag na Fighting Spirit Attribute Training Camp mga master.